From Chestnut Alley, nandito tayo ngayon sa mini forest nila, going to the cottage. Pero dito, napaka-narrow lang ng road. So, tara, samahan niyo kami. Today, I will take you to the water cleaning facility of Yilava. So, dito pa lang, hindi na kayo magtataka kung bakit napapaligiran ng puno ang lugar na ito. On the left side of this forest is the river of Yilava, where it literally sustains every household, every family, and every business. Ayun, ito yung perfect view for the cottages. Kung makikita nyo, yung white na yun yung isa sa mga cottages nila. Para siyang isang buong bahay. And then yun yung rerentahan. So, maybe soon we can try a cottage here. So, next time, let's see. And pwede natin i-vlog yun. And here's something really special that I discovered while exploring the place, the Saint Maria Chapel. This is exactly the kind of place that shows you how faith and community have been woven into the fabric of Ihlava for generations. While this chapel was not famous as many churches in the Czech Republic, places like this tell such an important story. This was often built by local communities, and Saint Maria, or the Virgin Mary, is particularly significant in Czech religious tradition. Meron din silang mga acorns dito. Ito yung kinakain ng squirrel. Acorns. Ito guys yung isa sa mga magandang building na nadadaanan namin dito going sa or every time na nagwo-walking kami dito. Pero sabi nila ito yung normal apartment lang siya pero napakaganda ng building. Pero feeling ko old buildings na to. Ang ganda ng kulay sa, alam mo yun, kapag nasa malapitan ka. Ang ganda ng color. Lalo na kapag nasisikatan siya ng araw. And itong building na to, malapit siya sa river. And kung makikita niyo yun guys, yung puno na nandun sa ito, napakagandang tingnan sa malapitan. Very nice. Ito yung river ng Yilava. So, dito nang gagaling yung or dito nagfo-flow yung tubig na nanggagaling sa water reservoir ng Yilava. So, yun yung water na ginagamit nila para inumin. Ayun. So, alam mo yun, hindi na nila kailangan ng
mineral water. Syempre optional yon for locals kasi may sa market nila may nagbebenta pa rin ng mga mineral water and sparkling. Pero yung water sa faucet nila dito, yun yung iniinom ng karamihan sa mga locals. So dito siya nanggagaling and tinitreat siya doon sa water cleaning facility nila. So yun. Ang init na guys. Bigla ako nagtanggal ng jacket. Bigla uminit. Ipapakita ko sa inyo yung ilan sa mga yung ibang bahay kasi dito. Meron silang nagre-reserve or ngayon pa lang nagsastock na sila ng mga logs or mga kahoy for winter. Ito siya. Before, nung nagpupunta kami dito during spring, wala pa to eh. Pero ngayon, ang dami na nilang stock ng logs. So, yun yung ginagamit nila to keep them warm. Yung mga makikita dito, yung mga bahay. Kasi dito sa Czech, meron din silang mga yung house and lot. Hindi lang puro apartments, kundi meron ding house and lot. Ipapakita ko sa inyo guys yung fresh rose hip. Ito yung ginagamit nila para gumawa ng tea. But I'm sure kilala nyo ang rose hip. Actually ako, familiar ako sa rose hip. Kaya lang mas madalas na ginagamit kong tea is yung green tea or lavender, jasmine. Yun kasi yung medyo kilala ko. Ito guys yung water cleaning facility nila. Hindi namin masyadong makita sa roadside kasi sobrang bushy. Pero nakikita namin yung full view nito after winter kasi wala halos mga dahon dun sa dito sa part na to. Sa right side. Pero ito yung cleaning facility nila. Sa actual, meron siyang 3 malalaking basin, tapos full of water. Doon kasi pinupurify or finifilter yung water ng Hilava. Yung water na nanggagaling sa water reservoir and then yun yung nagpo-flow sa river and finifilter dito sa facility nila. So, di ba, nakaka-amaze lang. Sana sa Pinas meron din ganon. So, ito yung isa sa mga kailangan sa Pilipinas. Yung alam mo yun, yung hindi mo na kailangan bumili ng mineral water. Yung water sa faucet na yung pwede mong inumin. Thank you for watching my video. Please like, share, and subscribe.